Padayon kita sa pagpaminaw sa mensahe sa Ginoo sa atong theme, Character Under Construction, o kini nay sintro gayod sa kausaban sa atong mga kinaiya, padulong ngadto sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo, Christ-likeness. It's all about building our character to Christ-like character. Ug daghan na kitag napaminawan nga mga mensahe mahitungod gayud niini. Nining taknaa paminawan nato ang istorya ni Jacob diha sa Bible nga dako kaayog kahimuan usab labi na sa pamaagi kung unsaon nato mopadulong adto sa kausaban. Diha sa Genesis 32:24 to 30. Ang uluhan sa atong mensahe nining taknaa, a journey from crisis to change. Kung atong lakbit review sa kinabuhi ni Jacob, naisintro kini sa istorya sa iyahang igsuon nga si Esau. Nailad gyud si Esau ug naangkon gyud ni Jacob ang iyang gusto, maiyaha ang inheritance. Siya na ang mahimong makaangkon niini bisag kini ang angayan dapat si Esau kay siya magulang. So mo na diha nagsugod ang istorya og nibiya si Jacob dayon niya ng lugara palayo kang Esau og siya niadto sa laing dapit og nagkigminyo kang Rachel. Before siya nagminyo kang Rachel ni alagad siya 7 years pero dili pa pwede after 7 years kay dapat si Leah pauna ang maminyo. Mo nang nialagad na pud siya another 7 years aron gid maangkon si Rachel ug nahimo na niya. Nialagad pud siya 6 years pagserbisyo sa mga flock ni Laban. Munang 20 years nawala si Jacob away from Esau og nining taknaa adunay dako nga hagit kang Jacob. For 20 years nalayo si Jacob kang Esau, apan after 20 years iyang nadunggan nga paingon si Esau pagpangita sa yaha aron siya patyon. Munang nahadlok si Jacob og nangita sa pamaagi aron ma-reconcile makigsag-uli kang Esau. Munang iyang plano iyang tagbuon si Esau unya patagaan niya daghang bahandi possession og makigsauli siya. Munang samtang padulong sila journey padulong kang Esau niabot sila diha sa place nga gitawag og Jabok. Diha sa verse 22 sa atong text ingon diha, the night Jacob got up and took his wives, his 2 maidservants and his 11 sons and crossed the ford of the Jabok. So naakaron sila sa Jabok. At the time naakaron sila sa Jabok. Og tanaw nato karon unsay mga pamaagi, mga practical steps for us how to embrace changes. Ato karong tan-awon ang mga pamaagi nga angay natong subayon aron kita mopadulong gyud sa kausaban ngadto sa kinaiya ni Ginoong Hesukristo. Una, seek God alone. Pangitaa gyud ang Ginoo nga ikaw lang, personal. Diha sa verse 24, ingon diha sa atong text, Genesis 32 verse 24, so Jacob was left alone and a man wrestled with him till daybreak. Alone in Jabok. Jabok is a place to find God. Diha sa Jabok mo nay lugar nga nagsimbolo nga diha nato mahimamat ang Ginoo. Diha na inkwentruhan ni Jacob ang Ginoo. Diha sa naka-eksperyensya sa Ginoo. Unang ang Jabok is a place to have an undivided attention. Nga wa gyud maka-disturbo tungod kay si Jacob ra gyud ang Ginoo na diha. Palakaw niya una iyang mga asawa o mga possession o siya na lang ug ang Ginoo. Personal nga naka-enkwentro sa Ginoo. Importante gyud kining undivided attention. Tungod kay di kita makapokus sa Ginoo, di kita mausab. Nining panahon na we live in an attention deficit age. Daghang kaayo distraction. Dali na kay ta ma-distracted. Mo na ganing naay mga tao nga nag-drive, nag-cellphone, multitasking. What would it take for God to capture our attention? Mao po na ang nahitabo kang Jacob. To capture Jacob's attention, ang nag-drive gyud kang Jacob nga journey ngadto paingon kang Esau is fear, kahadlok, nahadlok gyud siya. Mao po na sa tong kinabuhi, naay mga panahon gayod nga ang Ginoo magahikap kanato, nga makig-istorya kanato, makig-personal nga pakig inkwentro ka nato ug ang nagtulak nini mo ang mga kahadlok, kabalaka, mga problema sa kinabuhi. God brings Jacob to a place nga makapokus gyud kaniya aron diha magsugod ang kausaban sa iyahang kinabuhi. God is making the first initiative. He allowed these things to happen. Kay sa una wa kay niya ni gitagad kang Jacob. For 20 years, he allowed Jacob to take the front seat sa iyang kinabuhi. Naras ang Ginoo sa likod. Over the years, itugutan niya si Jacob nga mutaste sa iyang own medicine. O sige, imuha gyud, ikaw ra gyud. Pero karon taknaa dalon gid siya sa Ginoo. God direct
directed him to a place nga siya tandugon. Mao gini ang kasagaran gyud nga ang Ginoo nagakuhit, nagatandog kanato. It is an invitation for transformation. Nagagad ni sa atong response. Unang a place nga walay maka-divide sa iyaha. A place nga mag-unload. Tanaw nimo sa verse 7, si Jacob pauna niya ang iyahang mga duha ka asawa niya, iyahang mga possessions. Wala gid siya ra gyud usa. Unang niningatak na dalon ta sa Ginoo nga mag-unload sa tanan nga walay makababag sa atong pag-focus sa iyaha, sa atong atensyon nga na kaniya. Diyan nato makita usab nga ang kini mga possession no kining naa sa tua mahimong babag nga di kita ka-focus kay sa Ginoo. O kini nga kamaturan makita gid nato nga wala kay tay learning, di kay ta ka center sa Ginoo kung naata sa mga kalipay, prosperity, naa sa mga nindot nga pagkinabuhi. Munang lisod, it's hard for us to seek for change. Di kita willing nga usabon kay komportable na ta diha og nindot na kay atong kinabuhi. And this is true sa kinabuhi ni Solomon. When he has everything, tanaw na to ang kinabuhi ni Solomon, pakyas man in the end. Dini makita nga siya niingon, meaningless ang tanan. Wealth, women, daghang kay sa babae. Nanatanan ang need sa kalipay, power, wisdom. Puno man siya nana. Munang distracted siya sa iyahang concentration sa Ginoo. Dini makita nato nga we have to refuse distraction and learn to be quiet with God. Muna gitawag nato nga mountaintop experience with the Lord. Nga kita lang yun. We need this. That is why we seek, we strive, give effort to be alone with God nga makapaminaw o ma-focus gid sa iyaha nga walay makababag kanato. Muna nga atong pantayan nga we seek whatever nga makahinder sa atong focus sa iyaha ato gid kanang i-unload, tanggalon aron masinati siya sa atong kinabuhi. Munay una nga seek God alone. Ikaduha, struggle with God alone. Diha sa verse 24 ingon diha, so Jacob was left alone, 24b, and a man wrestled with him till daybreak. Wrestling sila. Nayo sa katao nga nakigwrestling sa iya ha, gidumog siya og sa kibalukin sa hantod na dugay na ilhan niya nga Ginoo day ni. Nakig-wrestle siya sa Ginoo. Struggle with God, it means ang Jabok is a place of struggle. It is a place of battle. Diha ang pakigira. How much trouble God allows into changing Jacob. Munang kita gyud mangutana kanunay niini sa atong kinabuhi, no? Nganong naamang gyud mga sufferings. Ang tubag, adversity is the soil in which character grows. Mutana tang nganong gialom gid sa Ginoo no, nganong tatagaan lag kalipay permanente. No, because in adversity diya sa magkalisod. Mao na ang yuta nga mutubo ang atong kinaiya. Kundi ta gusto mutubo atong kinaiya, dili ta gusto adversity. Di ta gusto kalisod. Mao nang every problem is an opportunity nga mo grow atong character. It is a character building alang gyud na sa atong pagtubo sa atong spiritual muscle, and it is by grace. Muna diha ang Jabok school of suffering. Diya ta maka-learn, diya ta maka-sinati o kausaban. Jacob is learning the hard way. Ano makita nato sa iyahang sitwasyon. And tanaw nato ang period of struggle. Kung sa ingon diha sa text, he wrestled till daybreak. Siya nakigbugno hangtod gyud sa buntag. Ang duration no sa pakigbugno. Dugay kaayo og tinuod gyud kana. Dugay gyud usabon na nga ato makinaiya. Kinaiya is hard to change. Tungod kay kinaiya nakapilit naman gud ni sa atong kinabuhi. Habit na. Pag habit na, kultura na. Pag culture, lisod kaayo gyud kay komportable naman ta ani ana. Kanang example ani kining mamalikas. Kung naana din kasi pamalikas, di na gani ka kabantay nga namalikas na day ka because pilit na sa imong kinabuhi. Di na siya sayon kuhaon. Na build up na kadiha. It's already part sa imuhang kinabuhi. Mo nang culture is hard to change. It is already a way of life. Kining ato makinaiya asa gidigikan nganong naghimo maning culture, nganong nahimo maning habit asa gikan daghang kaayog area nga atong tanawon nganong nag-build up ni nga mga di maayo nga kinaya sa atong kinabuhi. Environmental na ay nadala lang sa environment kanang acquired or inherited na mana nato sa atong mga ginikanan. Family background mo nang maliwat-liwat gyud no ang anak sa amahan o ginahan tungod kay diha manggikan gyud na inherited kun dili childhood upbringing di maayo ang pagdala sa bata
Sa bata pa ka, mo ni ang sitwasyon sa kahimtang ninyo. Mo na nada sa imuha, nahimong moto imong karakter. Kay mo man ay upbringing sa imuha. Pwede po ni genetics, naa sa genes. Kana bitaw mga binabay, genes man na. Emotional, no? Makita nimo sa manok, naaga ni manok na binabay. So genetics, different personalities. Lain-lain gid ta personality. Daghang kaayob nag-influensya kanato nga niabutan ni ana nga kinaiya. Bisag asa, bisag sa church na ay kultura nato nga mao na gyud ni, mao naman ni atong naandan, mao naman ni atong practice. No? Mao nang ni mga church gani nga tawagon nga grabe na nga church, stricto kayo, no? Because that is their culture. Mao na ang iyang kultura. But the question is, pare-pareha ba na sa karakter ni Jesus? Mao man matatanan paingon. The goal sa atong karakter, dili dapat ta mag-iya-iya or lain-laing culture, kundi dili isa ra gyud atong culture, Christian, Christ-like character. Diha ra gyud ang pattern. Bisag asa nga background, bisag unsa na ang imong temperamento, kinahanglan mus igo kita. Diha mag-usag kita kultura ni Jesus Christ. Muna kanunay gyud ang pangutana kung diha bata naisibo sa kinaiya ni Jesus. Muna din kita nato nga dugay gyud tungod kay it's hard. Lisod usabon gyud ang atong kasing-kasing. Monang kung ang karakter mas grabe kayo, dugay gyud, mas madugay gyud maayo. He struggled all night nga kini nga mga karakter wala ni align sa kabubuton sa Ginoo. Jacob is a deceiver, manipulative, it's hard to change. Si Jacob, ang iyang kinaiya self-will. Kanang unsay gusto niya, maogoy matuman. Mo nang mo-design siya og mga style, no, mga tactics. Maay kay si Jacob smart kayo. Pero lagi lahi nga pagka-smart kay against sa will sa Ginoo. Di man gusto ang Ginoo ato nga iyahang atikon ng iyang papa, atikon niya si Esau. Dili man nakahubuton sa Ginoo. Pero smart siya, maay kay siya diha. Mo nang iyahang kusog, confident kay siya diha. Mo na ang iyahang personality. Gusto niya nga iyahag yun, bahalag unsay mahitabo. Mapud ni ang makita nato sa atong kinabuhi nga ang lisod gyud nga kinaiya nga kontrahon kining ato yung gusto. Mo kanining kining self-will, kaning desire nato pag dili matuman, mo resulta gyud sa conflict, no, mo resulta sa kagubot, mo resulta sa division, mo resulta sa indifference, di na mo cooperate, di mangluod na, mo resulta sa disunity kay tungod wala matuman na nga kung gusto. Mao pud ni ang kinabuhi ni Jacob. Identified siya diha. Dili siya identified nga pareha kang Hesus. Nga gibuhat ba ni Jesus? What would Jesus do? Ingana ba mubuhat si Jesus? Ingana ba siya muasta? Ingana ba siya mu-work? Ingana ba siya mutubag? O pangutana. Diha niyo makita ang kinaya ni Jacob. Self-sufficient, self-confidence. Salig siya siyang kaugalingon. O makita nato nga si Jacob, kung tanawon nato, ang iyang kaaway, ang iyang real enemy, dili gyud ay si Esau. Dili po si Satanas. Ang iyang worst enemy, ang iyang kaugalingon, ang iyang self. Ang iyang kaugalingon mao gyud ang iyang tinuod na kaaway because ang iyang kaaway his own will, because his own will is against the will of God. Mao na ang kinaya ni Jacob. Mao pud na usahay sa atong kinabuhi nga it's hard. Lisod i-response ni ana. Mao nang the greater damage sa atong karakter, lisod po, dugay po kaayo na pandayon sa Ginoo. Mo nang kung worst gay kayo mong karakter, dugay gid pod. Nagani uban nga wrestling nga for a lifetime. Wa pagid na usaban to drone. Sige pagyod, no? Balik-balik kini nga suffering. Padayon nga nagabalik pero minti da sa jabok tungod kay always struggling and always suffering. Yan ang kinaiya. Mo nang it's hard, no? The harder the character, the longer the struggle until daybreak. And ikatulo, kung sa atong buhaton, surrender to God absolutely. Verse 25, when the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Si Jacob, pwede kayo pildihon sa Ginoo, dali ra kayo, pero there are lessons to learn nga dapat ma-learn ni Jacob. Mao nang gitugutan niya dugay gyud. Jabok is a place of brokenness. Gibalian, no? Balian si Jacob sa hip. Kining hip, matud pa sa science, one of the strongest muscle naa sa hip. Mo ni nabali, gibali sa iya. Gibalian siya sa Ginoo. Mo nang jabok is a place of brokenness. Buakon kita sa Ginoo. Si Jacob gibuak sa Ginoo sa area sa iyahang asa siya kusgan. Kusgan siya sa iyahang self-confidence
og self-sufficiency didto gi buak sa Ginoo. Mo na sa atong kinabuhi, there are areas nga kita okay diha pero di ta okay diri nga karakter, diri ta weak nga karakter, didto ta ginabalian sa Ginoo, didto ta buakon sa Ginoo. Sa mga gitawag nato diha ta strong, diha ta husgan. Mao pud ni si Jacob, gusto gid sa Ginoo nga mo-reduce si Jacob into sense of nothingness, nga wala gid siya, to see him as poor, helpless and worthless. Bagid siya gahom, wa siya bili, balian siya diha sa hit. Wa kinahanglan siya buakon sa iyang pagka self-sufficient so that he can be a blessing to others. Makita nimo sa Biblia daghay mga tao nga gibuak sa Ginoo, a period of brokenness sa ilang kinabuhi. Si Moses 40 years na in the desert. Si Isaiah naghilak pud ni, si Paul thorn in the flesh, wa gani ni mawala. Buak tong strong point ni Paul nga conceited. Siguro muhambog siya kung wala tong thorn in the flesh. Muna ang Ginoo mubuak gini aron gyud mugawas ang iyahang kinaiya. Ang vessel must be broken. The potter and the clay, himuon kag vessel, buakon gina ang vessel kay para mugawas ang light diha. Meaning sa atong kinabuhi nadawat nato si Kristo, na si Kristo sa atong kinabuhi, naa na gyud na nga karakter. Pero wala po mugawas kay naibabag, naa pa na yung mga old character. God has to destroy the old Jacob aron mugawas ang new character, which is the character of the Lord Jesus Christ. Mao pud na sa atong kinabuhi. Buakon gyud ta aron mugawas ang kinaiya ni Kristo nga naa nganhi kanato. Ingon po diha, broken and spilled out. Alabaster katong si Mary, iyahang gibuak ang perfume tanan gyud para mabuhos ang perfume ngadto kang Jesus Christ. Og ang tibuok environment, tibuok room, pirting humuta. Mapunas tong kinabuhi, buakon gyud ta aron mogawas gyud ang kinaiya ni Kristo, og sweet kaayo, nindot kaayo ang palibot kung kinaiya ni Kristo mugawas sa atong kinabuhi. Kadaghay mapanalanginan mga tao sa kanindot sa kinaiya ni Jesus. Mao na ang katuyoan. Jabok is a place of brokenness. Dili kita mo resist sa pagbuak sa Ginoo sa atong kinabuhi. The wound, ang pagbuak is part of the gift. Ang kanang buak diha or katong balik ni Jacob, that is part of the gift. Kay pinaagi niya na masinati niya ang panalangin. That is the mark. Brokenness is a mark of God. And you will remember always sa marka sa atong kinabuhi nga the mark of the cross sa matag usa nga mugawas sa atong mga kinaiya. Ngunang nindot kaayo gayud. Then Jabok is a place of surrender. This is the place of total surrender. Ang Jabok, God, it means emptying. Sa experience ni Jacob sa una, katong nagdamgo siya nga nisaka siya, may mga anghel nagsakasaka. Mo nang Jacob the dreamer. Experience niya sa Bethel. Bethel to. Pero kini karong Jabok dili pareha. Sa Bethel na experience siya sa glory sa Ginoo, nindot kaayo. Experience angels, kalipay, pero wala na change ang iyang character. Ang Jabok is a place of surrender. A place nga i-empty nimo. Mo nang atong pagminaw sa mensahe sa Ginoo about mountaintop experience. Mountaintop is a place nga di kita nato ang kalipay pero naay valley nga atong atubangon. A place of service nga diha ta maka-express unsay nahitabo sa atong kinabuhi diha sa mountaintop. Mao pud ni no nga diin Jabok is a place of surrender nga kinahanglan ma-empty gyud si Jacob sa iyahang self-sufficiency. Kinahanglan ma-lost gyud na ang iyahang confidence, ma-empty gyud siya. Gitawag ni nga he must come to the end of himself, nga wa na gyud siya, empty gyud siya. I-surrender gyud niya tanan ngadto sa Ginoo. Jacob lost his power. Na-lost ang iyang craftiness, ang iyang scheming ways, ang iyang self-confidence o iyang self-sufficiency. One of the greatest miracles nga himuon sa Ginoo sa tuwa kanang kita mahimong totally dependent to Him. One ang pinaka-milagro nga mahitabo sa kinabuhi. Kung kita gayod, total dependent nga na kaniya. Wa tagila ang gisaligan. Things makasalig ta usahay. Kwarta makasalig ta usahay. Abilidad makasalig ta usahay. Dependent ta usahay diha. Pero isurrender nato sa Ginoo tanan, mo na pinakadako ang milagro tungod kay mahimo tang gamhanan diha. So surrender is the key. Ang surrender gyud maoy key. Mao nang Christ likeness depends on surrender. Ang atong kinaiya nga mapareha kang Kristo nagadepende gyud na sa atong pag-surrender. How much you surrender, mao pud na ang pagtubo sa imong kinaiya. It is complete emptying sa atong kinabuhi. Coming to the end of ourselves, a place of nothingness. Munang surrender is setting aside our plans. Ihiklin ang atong mga
plano, agenda, desire, ambition in life, and allow God to control. Allow Him, letting go of everything and allowing Him to sit sa center sa imong kasing-kasing nga siya ra gyud imong gisaligan og sundon. Mao nang surrender. Surrender is not a defeat but victory. Kadaoga na kay diha kita makatinuod, makaangkon og tinuod nga kalipay. It is holding on to the right thing. Nag-agad ra gyud ang measure sa atong Christ-likeness diha nagadepende sa atong pag-surrender. Ang mahitabo gusto tong kinabuhi na sekreto sa sulod, pero nay mga babag katong atong mga old character mo toy pangtiltilon no sa Ginoo, pangbuakon hangtod gayod nga mo flow. Mo na kung di ka mo surrender pagbuak ato, dili gyud kagawas ang kinaiya ni Kristo sa atong kinabuhi. Mao nang how much we surrender, mo surrender ta, mulayo ta, mudako si Kristo. He will increase, kita naga-decrease. Mao nang surrender. Mo decrease ta, mo increase siya, hantod siya nagyo makita sa atong kasing-kasing. Og total control na siya. Og wa na makababag sa iyahang pag-show no pag-shine sa atong mga kinabuhi. Munang nagadepende gyud tanan ang atong kinabuhi diha sa pag-surrender nga kaniya. And lastly, survive until the end. Ingon diha sa last nga verse, sa verse 26. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me." The man asked him, "What is your name, Jacob?" He answered. Then the man said, "Your name will no longer be Jacob, but Israel, because you have struggled with God and with men and have overcome." Jacob said, "Please tell me your name." But he replied, "Why do you ask my name?" Then he blessed him there. So Jacob called the place Peniel, saying, "It is because I saw God face to face, and yet my life was spared." Si Jacob, wagid mo surrender. Yan ito makita nga nagi siya determination to change. Mo ni ang lisod nga part, determination to change. Yung siya, yun ko, di kita kabuhian. Murag baliktad no, murag si Jacob ni Daog, pero ang kamaturan, si Jacob, ni surrender. Determination to change. Gusto gid niya nga mausab. Gusto gid niya kausaban. Mo ni ang the hardest part sa itong kinabuhi, nga dili kita gusto kausaban. And naay mga sitwasyon sa itong kinabuhi, nga naka-experience ta og jabok, naka-experience ta og place of surrender, place of suffering, pero just a steering. Na-steer lang atong emosyon. Na-steer lang, na yung mga ingana, panghitabo nga, natandog ta, na-touch ta sa pulong sa Ginoo, natandog ta sa experience sa Ginoo, pero nausab ka Diyot, unya, sa unahan, no, nabalik na pod. Nibalik sa daan nga kinaiya. Munang dinhi, determination gyud ni Jacob nga, padayon gyud siya nga mausab. Gusto gyud siya nga mausab. Nga gusto gyud siya mudaog nga makaangkon sa kausaban. Great changes. Munang sa iyahang kinabuhi diha na usab gyud from Jacob na change siyang name to Israel. Sa Bible, from Abram to Abraham, from Simon to Peter, from Saul to Paul, then from Jacob to Israel. Kausaban. Nausab si Jacob, iusab siya sa Ginoo. Og dili lang si Jacob na usab, si Esau pod na usab, wa na suko na si Esau. Pag ang Ginoo na gani, musulin din na ka sa Ginoo, usabon ang Ginoo gyud tanan. Bisag atong mga tawo nga nasuko sa imuha, usabon sa Ginoo ang ilahang kinaiya. Unang great changes kay determinado gyud si Jacob nga mausab. Dili siya gusto nga part lang kausaban, gusto gid niya total change sa iyahang character. And also determination to be blessed. Gusto gid niya nga mapanalanginan. Gusto gid niya makaangkon sa panalangin. Man di tay kabuhian hangtod di ko nimo panalanginan. Morning nindot kaayo nga dili si Jacob komportable nga okay naman ko nya justify di naman daghang kayo excuses ngano di ta mo grow sa character kay daghay mga rason no justify kita mo nang di kay ta kaangkon sa blessing diha determinado gyud si Jacob nga maangkon ng panalangin and he received the blessing. Ang pinakadako nga blessing nga naangkon niya nakakita siya Ginoo nga wa siya mamatay sa una gud ingon diha sa Old Testament makakita Ginoo mamatay ka diha nakita gyud niya Ginoo nakita niya ang Ginoo. Mo na pinakanindot na experience sa kinabuhi ni Jacob. And now, kung nakita na yung Ginoo, he is now a spiritual man. Espirituhanon na siya nga tao, kaya wala na siya magtanaw sa iyang mga possessions. Nagtanaw na siya sa blessing spiritual sa iyang kinabuhi. No longer his concern, kining mga kalibutanong butang, no? Sa una mo na iyang target,
gikambyo gani ni Esau ang iyahang katigayunan just for the sake of katong pagkaon mo na si Jacob. So nakita niya kana nga bag-una ang iyang passion, focus na siya sa spiritual things on not on material things. And also nakita na niya iyang kaugalingon unsa siya. Kinsa ko, confess na siya, I am Jacob, I am bitterness, I am a deceiver. Iyag yung nakita ang iyang kaugalingon unsa siya. Munang sa atong pag-experiensya no, sa deliverance, we will see God ug makita ginato. Pareha kang isa, woe to me. Pagkaalaot to gayod. Munang the blessing nga naangkon ni Jacob surpassed the breaking sa iyang kinabuhi. Mas dako gyud kaayo ang blessing kaysa iyang gi-endure nga struggle diha sa Jabok. Na-transform si Jacob because of his genuine and soul-searching spiritual struggle. Mao kini ang kinatibukan. Na kung kita gayod no, pwede gyud mapareha kang Jacob. Kita mahimong Israel. Kita mahimo gayong dako nga potential siging harian and ma-transform ang atong kinabuhi nga tinuod gayod nga kausaban. Kung kita lang gayod musubay nini. Seek God alone, struggle with God alone, surrender to God absolutely, then survive until the end. Magampo ta?